Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin na punong-puno kami ng iyong pag-ibig. Punong-puno kami ng iyong biyaya, kaligayahan, kapayapaan sa bawat pamilya na aking mga kapatid na narito, sa bawat pamilya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, sa bawat isa sa narito sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang natanggap ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na ikaw lamang ang ating pupurihin, sasambahin. Salamat, Panginoon, sa victorious life, successful life, abundant life na in-impart mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na lagi nagpapaalala sa bawat salita mo upang ang bawat isa ay punong-puno ng pag-ibig sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe na kailangan ng mga anak right now. Salamat, Panginoon, na ina-acknowledge kita na ikaw mangungusap sa bawat puso ng bawat isa. Ina-acknowledge kita na sa paggamit mo ng aking mga bibig upang magpahayag ng magandang balita na ang sino man makapakinig sa gawain ito ay may buhay at kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Na ang aming mga kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi para magsalita laban sa amin dahil ang aming katuwiran ay mula lamang sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, sa trifle anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, mga espiritu na gawa ng kaaway, distraction, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ginagapos kita, tinatalian kita, dinabalik kita sa hari sa iyong pinanggalingan. Mga espiritu ng inaantok, mga espiritu ng rebellious spirit against the word of God, espiritu ng rebellious spirit against the mother, father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ginagapos kita, tinatalian kita, dinabalik kita sa hari sa iyong pinanggalingan. Mga espiritu ng kahirapan, mga espiritu ng unbelief, mga espiritu ng mga sakit, ubo-sipon, lagnat ng kaso, panghihina ng katawan, mga espiritu ng nawawala ng pag-asa sa pangalan ng Panginoon Kristo na Nazareth, lumayas ka sa lugar nito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, your defeated enemies. 2,000 years ago ang nakalipas, you're defeated. Through the blood of Jesus Christ, naglinis at patawad sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ng Panginoon Kristo. Ang bawat isa ay magsasabing complete healing, victorious life, successful life, abundant life. Ang bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon. Ang bawat isa na narito, Panginoon, ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kaligayahan sa kanilang mga puso upang makinig ng iyong magandang balita. Thank you, Father God, sa paggamit mo ng aking mga bibig. May kapangyarihan at buhay. Salamat, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin na, Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. Palamahan po natin ang Panginoon. So, tayo po magsiupo ng magandang balita sapagkat ito yung landas patungo sa tayo lagi nagninilay-nilay ng magandang balita ay pa. So, kaya matinayan, ito yung sinasabi na what blessing follows obedience in giving. So, ano pagsunod sa pagbigay? Sapagkat dapat po natin tandaan, we live in a world where people chase money, health, and happiness. So, ibig sabihin, yung mga tao, ang hinahabol lamang nila, karamihan, wala dito. So, ito yung sinasabi na nabubuhay ang isang mundo kung saan hinahabol ng mga tao ang mga pera, kalusugan, at kaligayahan. Ngunit, pakiramdam pa rin ay walang laman. Sunod sa pagbibigay. Kapag inuna natin siya sa lahat ng ating ginagawa, binubuksan niya ang mga pintuan ng langit
na may pagpapalang umaantig sa bawat bahagi ng ating buhay, maging sa spiritual, financial, emotional, at physical. So, complete ang pagpapala ng Panginoon kapag tayo sumusunod sa Kanya. So, kaya nga, ano yung dapat nating tandaan? Kung gusto natin na maging complete ang pagpapala ng Panginoon, kailangan natin na sumunod tayo sa Kanyang utos, sa Kanyang mga salita. So, una na dapat nating tandaan para mag-iingat, ito yung sinasabi, giving test our trust in God. So, una dapat nating tandaan, giving unlocks God's favor. Giving is not about money. It is about faith and obedience. So, ang pagbibigay, ito ng mga sinasabi ng mga pagsubok ng ating pagtitiwala sa Diyos. So, ang pagbibigay ay nagbubukas ng pabor ng Diyos. So, ang pagbibigay hindi tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa pananampalataya at pagsunod. So, kaya sinasabi niya, and it is written in Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaking together, and running over shall men give into your bosom. For with the measure you use, for with the same measure that ye made, withal, it shall be measured to you again. So, ibig sabihin, our Lord Jesus Christ teaches us the principle of generosity and return. The way you give, it is the way you will receive. So, ito yung katotohanan na God blessing is described as abundant. So, overflowing and more than enough. Pressed down and shaken together. Running over. So, ang pagpapala ng Diyos ay inilalarawan bilang masagana at nag-uumapaw ng higit sapat at siksik-liklik at umaapaw sa bawat sumasampalataya at sinusunod ang Kanyang salita. So, ito yung sinasabi, this verse remind us that sowing in love, kindness, and generosity will lead to multiply blessing and return. So, kaya kapag tayo, ito'y nagpapaalala sa atin na ang ating pagbibigay ay para tayong naghahasik. Naghahasik tayo sa pagmamahal, kabaitan, at pagbubungas palad ay hahantong sa maraming pagpapala bilang kapalit ng ating pagbibigay. Dahil giving test our trust in God, so hindi kailangan ng Diyos ang pera natin, kundi sinusubok niya tayo kung tayo ba ay magiging masunurin at maniniwala ba tayo sa Kanyang salita. So kaya nga dito sinasabi, when we give, we show that God, not money. It is our source. So, ibig sabihin, kapag tayo nagbibigay, pinapakita natin na ang Diyos, hindi ang pera. So, ang Diyos ang ating binibigyan. Ibig sabihin, sinasabi na ang ating pinagmumulan ng lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos, kaya ginagawa natin. Favor is God's hand opening door. Man cannot shut. Ibig sabihin, ang pabor ng kamay ng Diyos ay nagbubukas sa mga pinto na hindi maisasara ng tao kapag tayo nagbibigay. Ibig sabihin, lahat ng mga pagpapala ng Diyos ay hindi kayang ubusin kapag tayo ay sumusunod. Hindi kayang pigilan ng tao ang mga pagpapala ng Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanyang salita. So ito yung giver walk under heaven's approval. So, ibig sabihin, ito yung pagbibigay natin, lumalakad tayo sa ilalim ng pagsang-ayon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ito yung pagbibigay, giving test our trust in God. So, kaya nga tulad na lamang sa halimbawa, na example, widow of Sariphat. So, mababasa natin yan sa 1 Kings 17 verse 15. Sabi niya rito, ito yung sinunod sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang huling pagkain kay Elijah. Hindi natuyo ng kanyang banga, hindi siya naubusan. Kaya sinasabi dito, sa verse 15, sabi niya,
she went away and did as Elijah has told here. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Sa verse 17, ito yung sinasabi sa verse 16. 1 Kings 17 verse 16, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So ito yung the fulfillment of God promises. The widow obeyed Elijah. So ibig sabihin, sinunod ni Elijah, sinunod ng balo si Elijah. Ito yung katuparan ng pangako. Ang pangako ng Diyos ay natupad. Ang harina ng langis ay hindi naubos, na nagbibigay ng sapat para kay Elijah sa balo, sa kanyang mga anak, sa kanyang anak araw-araw. Ito yung mahimala, ito ng katapatan ng Diyos at gantimpala ng pagtitiwala sa kanyang salita. So kaya kapag tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos, hindi tayo mauubusan. Kaya nga tulad ng balo, yung kanyang kakaunting harina na sapat na lamang sa isang saingan at yung kanyang langis dahil sa pagsunod niya sa salita ng Elijah na galing sa Panginoon, ang Diyos mismo ang mahimalang nagbigay ng sapat araw-araw sa loob ng tagtuyot. So hindi siya nagutom. Hindi sila nagutom dahil sa pagsunod. So kaya tayo, kapag tayo sumusunod, ganun din ang mangyayari sa atin. Ito yung makapangyarihang kwento ng pananampalataya at kalagayan na ang Diyos ay makapagbibigay sa mga paraan na salungat sa natural na mga inaasahan. So ang pagpayag ng balo na magtiwala sa salita ni Elijah, sa kabila ng kanyang unang takot at pag-aalinlangan, ay humantong sa saganang paglalaan ng Diyos para sa kanya at sa kanyang pamilya. So kaya nga bilang mga mananampalataya na dapat tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos dahil walang pangako ng Diyos na hindi totoo. Lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Gagawa ng himala ang Diyos kapag tayo maniniwala. So hindi siya makakagawa sa atin kung hindi tayo maniniwala. Kahit na tilang malabo sa mga pangyari at maging handa tayong makbang ng may pananampalataya na nagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, what blessing follows obedience and giving? So dahil giving tests our trust in God, so ang Diyos mismo ang manimalang nagbibigay sa atin kung tayo nagtitiwala sa kakaunting mayroon sa atin. Tulad ng balo, siya ay nagtiwala kaya hindi siya naubusan. Hindi siya naubusan yung ilang taon na tagtuyot. So, hindi siya naubusan. 3 years and a half, so hindi siya nawala ng supply dahil ang Diyos mismo ang gumawa ng himala para sa pagbibigay sa kanyang sapat na pangangailangan sa pang-araw-araw. So, ganun din tayo kapag tayo nagtiwala, hindi tayo mauubusan. Amen. So, hindi pa nga nauubos, mayroon na ulit na binibigay ang Diyos. So, ano pa ang tinuturo sa atin? So, ito yung pangalawa, obedience and giving open God's release provision. So, ibig sabihin ang pagsunod sa pagbibigay ay nagbubukas ng paglalaan ng Diyos. So, dahil dito, ito yung sinasabi na ang Diyos mismo ang naglalaan. Kaya nga sinasabi niya sa Philippians 4 verse 19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. So siya mismo ang nagsusupply sa atin. Kaya nga, Apostle Paul assure believers that God, ang Diyos mismo ang tagapagkaloob sa atin. So siya lamang ang tagapagkaloob sa atin, kaya wala tayong dapat pagbalisa. Kahit na tayong nabibigay, walang mawawala sa atin. Bagkos na bubuksan niya ang pintuan para siya mismo ang magpo-provide. Kaya nga dito sinasabi na, ito yung sinasabi nito na ang lahat ng iyong pangangailangan ay ipoprovide ng Diyos. Maging sa spiritual, physical, emotional, financial. Hindi lamang ilan, kundi sapat, siksik, tiglig at umaapaw. Dahil the supply comes not from human resources, but according
His riches and glories in our Lord Jesus Christ. Sa katuhanan na sa magitan na abundance through our Lord Jesus Christ. So yung supply hindi lamang nagmumula sa yaman ng tao, kundi ito ayon sa kayamanan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa kanyang walang limitadong kasaganaan sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo. So dahil dito, ito yung pagbibigay ay naglalagay sa atin ng kasaganaan ng Diyos. So ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin. Kaya nga, ang Diyos ay kumukuha ng kaunti at ginagawa itong umaapaw. So tulad ni Elijah, sinubukan niya yung kakaunting mayroon kay Elijah. At gagawin niyang nag-uumapaw. Yan ang katotohanan. Kaya God promises overflowing blessing kung tayo ay susunod. So kung hindi sumusunod, walang umaapaw. Kaya nga, yung mga tao na hindi sumusunod sa ganitong gawain ng pagbibigay para sa Panginoon, bago pa dumating ang pera, wala ibig sabihin, kasi simula pa lang ng trabaho, kasi sweldo pa lang, ubos na. Dahil sa hindi sila sumusunod. Wala dito, amen? Dito'y sumusunod. So, kailangan sumunod tayo para nag-uumapaw ang pagpapala sa atin. Dahil sinasabi nga, God promises overflowing blessing. Kung in Malachi 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. So, ibig sabihin din natin ang ika-10 bahagi upang magkaroon ng pagkain ang bahay ng Panginoon. Subukan natin. Sabi dito, subukan mo ako. Sabi ng Panginoon, subukan ninyo ako. Pagbubuhos ng napakaraming pagpapala, sabi ng Panginoon. Kaya yung iba, walang pagpapala dahil hindi nila binubuksan. So, paano mapapasok kung walang pagbubukas? So, kailangan natin magbukas tayo ng pinto sa pagbibigay para sa Panginoon para pumasok. So, kaya walang pumapasok dahil hindi sila marunong magbukas. So, kaya nga dito sinasabi this verse, command and promise. God called His people to bring their full tithes. So, full, ibig sabihin buo. Ano ba ang tithes? Kaya nga sinasabing tithes, 10% of your income. So, hindi yung kalahati, hindi yung 2%. So, ang buo, ibig sabihin, kung 10%, kung halimbawa, 1,000, mayroong 100 para sa Panginoon. Hindi yung 10 pesos. So, kung 10 pesos, ay 1% lang yung binigay ng tao. So, kapag buong buo, mabubuksan. Pero kapag sinasabi dito na kapag staggered, so wala kang pananampalataya, so ibig sabihin, ito yung napipigilan ang pagpapala para sa iyo dahil sa hindi mo pagbubukas ng pintuan para sa langit. So kaya nga, hindi ka rin papasukan ng pagpapala mula sa langit dahil hindi ka marunong magbukas. So yan ang katotohanan na ito yung sinasabi, test me, sabi ng Panginoon. So ito yung sinasabi, tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang mga mananampalataya upang dalhin ang kanilang buong 10 bahagi, buo, tapat at masunurin ang kanyang bahay sa kanyang bahay. Bilang kapalit, inaanyayahan niya na subukan siya na nangakong umaapaw ng pagpapala bilang tugon. So kaya nga sinasabi, bring the whole tithe into the storehouse that may be food in my house. So ibig sabihin, lahat ng buong buo ibibigay natin. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin. So kailangan natin na sundin natin ang salita ng Diyos sapagkat obedience and giving open God's release provision. So ito yung sinasabi na nag-uumapaw na pagpapala, inihahayag na ang puso ng Diyos upang pagpalain
Ang pagbubukas palad at pananampalataya, ito'y nagpapaalala sa atin na ang pagbibigay sa Diyos ay hindi isang kawalan. Ngunit ito'y isang landas upang maranasan natin ang kanyang pag-uumapaw, masagana at pangmatagalang masaganang paglalaan para sa atin. Amen? So kaya nga, ito yung katotohanan na kaya kung gusto natin na nag-uumapaw, kailangan nating sumunod sa salita ng Panginoon. Dahil hindi pa naman ang huli ang lahat. Kaya sinasabi dito, ang ika-10 bahagi ay hindi tungkol sa Diyos na nangangailangan ng pera. Ito ay tungkol sa iyong tiwala na Siya ang nagmamay-ari. Siya ang pag-aari ng Diyos. Siya ang nagmamay-ari kung ano ang mayroon sa atin. So hindi kailangan ng Diyos ang pera ng bawat isa. Gusto lang niya na tayo ay sumunod. So ito yung sinasabi na ang pagpigil sa ika-10 bahagi, ito yung nagsasara ng pinto. Ibig sabihin na dapat pumasok na sa iyo ang mga masaganang pagpapala, nakakaligtaan ka dahil hindi ka marunong magbukas ng pinto para sa Diyos. So kaya ito yung katotohanan na lahat ng mayroon natin ay hindi natin pag-aari. Kahit yung ating mga anak, hindi natin yung pag-aari. Kahit yung ating asawa, hindi natin yung pag-aari. Lahat ng mayroon sa atin, hindi natin pag-aari. Iyan ay pinagkatiwala lamang sa atin. So dahil ang pagbibigay ito ay naglalabas sa atin ng natural na daloy ng pagpapala. Kaya nga lahat ay nagnanais ng pagpapala. Ngunit hindi alam na ang lahat, ang susi, Diyos ang isa sa nakadakilang pangako sa pagbibigay. Ang pagsunod ay nagbubukas ng mga pintuan ng tubig sa langit. Kapag nagbibigay tayo ng tapat, hindi tayo nawawalan. Ito'y nagbubukas o binubuksan natin na para pumasok ang pagpapala ng Diyos sa atin. So kaya hindi nagbubukas kaya hindi pumapasok ang pagpapala dahil hindi nagbubukas ang tao para sa Panginoon. So kaya nga, giving align as with God, sinasabi na ang pagbibigay, ito'y nakaayon lamang sa sistema ng Diyos. Panahon ng pagtatanim at pag-aan, your barns will be filled to overflowing and your paths will be filled to overflowing and your paths. So kaya nga sinasabi pa niya sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruit all thine increase. So ibig sabihin, sa verse 10, Proverbs 3 verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy press shall burst out with new wine. So, ibig sabihin, honor God with your substance means to acknowledge Him as the source of all you have by giving Him the first and the best of kung ano ang mayroon sa atin. Mayroon tayong talento, ibigay natin sa Kanya ang ating talent. Yung mga source na tayo mayroong trabaho, mayroon tayong negosyo, yung first na bunga ng ating pagsusumikap ay ibigay natin sa Panginoon. So halimbawa, nagtatrabaho tayo. So yung unang sweldo, dapat ibinibigay natin sa Panginoon dahil ito yung utos sa atin, first fruit of your crops. So ibig sabihin, ano man yung ginagawa mo, ibibigay natin the best, yung unang bunga. So, kaya yung nagbibigay ng first fruit at nagbibigay ng ika-10 bahagi ng hindi binabawasan, lalong pinagpapala. So, nakikita ko. Kaya nga ito'y katotohanan, kapag tayo nagbibigay, walang magrereklamo ng kapos. Dahil ang sabi ng Panginoon, Siya mismo ang magsusupply. Kaya walang magrereklamo ng kapos, dahil sa ang Diyos mismo
ang nagbibigay dahil ino-honor natin siya sa lahat ng ating ginagawa. First, sa ating sweldo, first siya yung ating bibigyan sa ating ika-10 bahagi. So yung first na sinasabi dito sa loob ng isang buwan, kung ano yung first na bunga mo sa loob ng isang buwan, dapat iyon yung iaalay natin sa Panginoon. So yan ang katotohanan. Yung parangalan ng Diyos, ng ating sangkap na nangangungulugan ng pagkilala sa Kanya bilang pinagmumulan ng lahat ng mayroon tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng una at pinakamahusay. The first fruit represent putting God first in your income, blessing, and so you put God first, He ensure abundance and overflowing provision in your life. So ito yung pangako niya sa atin. Kapag inuna natin ang Diyos, tinitiyak na sa atin ang kasaganaan at nag-uumapaw na provision sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga nakikita ko yung talagang nagbibigay ng first fruit and tithes, buong-buo ang tithes na binibigay niya, lagi siyang pinagpapala. So yun yung nakikita ko. Dahil tulad ko rin sa sitwasyon ko. So kahit na ganito yung aking, hindi ako nawawalan. Dahil sabi nga ng Panginoon, kung ano yung kakaunting meron sa atin, pinaparami niya. So hindi natin, minsan, yung mahimalang paraan ba na bigla na lang may dumarating ng mga pagpapala. Kami bilang mga pastor, so, dapat kung ano yung salita ng Panginoon, yun din yung aming isinasabuhay. Kung ano yung sinasabi namin, yun din yung aming gagawin. So, kaya kapag sinusunod natin, tayo ay, kaya nga sinasabi ng Panginoon, wala siyang nakita na ang taong matuwid na pinabayaan or namamalimos ng tinapay. So, ibig sabihin, kapag tayo sumusunod, walang magiging mahirap. Walang magiging kulang. Dahil ito yung blessing na ipinagkakaloob sa atin. Mayaman na tayo sa spiritual, mayaman pa tayo sa material. So tulad na lamang sa halimbawa, example, the boy with 5 loaves. Tinapay, 5 tinapay. Ito yung batang may 5 tinapay, kaya mga ay nagpakain ng lipo-lipo may natira ay nanatili. So, in John 6 verse 9, sabi niya rito, may isang bata dito na may 5 tinapay na sibada at 2 maliit na isda. Datapwat ano ang mga ito sa napakaraming tao. So, ito yung small offering in human eyes. So, become great miracle in the hands of our Lord Jesus Christ. So, kaya kapag tayo nag-offer ng handog para sa Panginoon, yung maliit natin na pinagkukunan, magiging malaki dahil siya ang gagawa ng himala para sa atin. So, kaya nga kapag tayo nag-offer sa Panginoon, kung ano ang mayroon sa atin, magiging malaki. So, kaya ito yung sinasabi, sa verse 10, sa verse 11, sa verse 10, hindi ko na nilagay. Sinabi ng Panginoon, paupuin mo ang mga tao, ngayon maraming damo sa lugar, kaya't ang mga lalaki ay naupo sa bilang ng mga 5,000, bukod pa yung mga asawa at mga anak. Sa verse 11, sinabi niya rito, at kinuha ng Panginoon Kristo ang mga tinapay, at ang isda at nagpasalamat siya at ipinamahagi niya ang mga alagad sa mga alagad at ang mga alagad ay nakaupo at gayon din ang mga isda hanggang gusto nila. So, ibig sabihin, kapag ano ang mayroon sa atin, maliit, mayroon tayong maliit, i-offer natin sa Panginoon at ito'y gagawa ng himala ang Panginoon. Dahil tulad ng lalaki na 5 tinapay at 2 isda, so nakakain ang 5,000 katao, maliban pa yung asawa at mga anak. So dahil ito yung pasasalamat at pagsunod ay nagbubukas ng daan para sa pagpaparami.
pararami. So pararamihin ng Diyos kung ano ang meron sa atin kapag tayo nagtiwala sa Kanya. So kaya nga tulad nito, sa verse 13, sabi niya rito, sa verse 12, nang sila'y nabusog at sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin niyo ang mga putol na natira upang walang masayang. Sa verse 13, therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. So ibig sabihin, mayroon pang natira. Mayroon pang natira na 12 basket. Not only were the people feed, but there was overflow, 12 basket left over, showing God's provision is more than enough. So ibig sabihin, showing God's provision is more than enough. So ibig sabihin, paglalaan ng Diyos ay higit at sapat. Higit at sapat. So, sobra. Kaya nga, kahit maliit ang mayroon ka, kung ibinibigay natin sa Panginoon, magiging sobra. So, kahit anong laki ng kita ng isang tao, kung hindi ka nagbibigay para sa Panginoon, laging kulang. Yan yung naranasan ko noon. Malaki ang kinikita ko noon. Mas malaki noon. Noong ako'y nagtatrabaho sa bangko, kumikita ko ng mga 50,000. Pero bago pa dumating ang sweldo, hindi ko na alam kung nasaan. Dahil wala nga ako pa para sa Panginoon, hindi rin ako nagbibigay. Dahil hindi ko pa naman alam noon. So, noon, nagsisimba lang ako kapag manganganak ako. Pag-birthday. So, kaya ano nangyari? So, kahit na anong trabaho natin, kapag hindi natin kapartner ang Diyos sa ginagawa natin, nakakapagod. Tulad ng naranasan ko. Pagod na ako noon. Pagod na pagod. Tapos, wala din nangyayari. Lalo lamang ako nalubog sa utang. So, kaya kapag tayo ay walang panahon sa Panginoon, hindi tayo nagbabahagi para sa Kanya, ito yung mararanasan ng tao tulad ko naranasan ko. Pagod na pagod, at parang hindi ko alam kung paano nangyari na yung kita ko hindi ko mahanap kung nasaan. So dahil ito yung sabi ng banal na kasulatan na kahit na anong laki ng kita, kung wala kang panahon sa Panginoon, hindi mo mararamdaman kung saan na nangyari, kung saan na napunta. Pero kapag may panahon ka sa Panginoon, so kahit maliit ang kita mo, mararamdaman mo na sumusobra ang kita. Amen? So yan ang nararanasan ko ngayon. Ang nararanasan ko ngayon, ano lang ang kita ng di ba, ang rental ng bahay, 4,800, tapos yung income dito, tapos yung aking, yung pension, 6,000. Pero sobra-sobra. Dahil sa maliit na bagay, naging tapat tayo. So, pinaparami ng Panginoon. Kaya bago pa man dumating yung pension, so, mayroon pa rin laman. So, kaya yun yung sinasabi na maliit na bagay kung tayo nagsasacrifice para sa Panginoon. Kaya, yung maliit, magiging malaki na yan. Kaya dapat nagiging faithful lang tayo. Kahit na lumaki yan, faithful pa rin tayo sa pagbibigay para sa Panginoon. Hindi naman kami exempted sa pagbibigay. Lahat ng mga pastor nagbabahagi ng first fruit, tithes, and offering. So, dahil hindi kami exempted sa pagbibigay ng para sa Panginoon. Kaya ito yung ang pinagkatiwalaan mo ng may pananampalataya ay nagbabalik sa atin sa pabor ng Diyos. So ano pa yung dapat nating tandaan? What blessing follows obedience and giving? So ito yung giving secures protection. Giving protect what you have. Ito yung sinasabi, ang pagbibigay ay nagsisecure sa atin para tayong ingatan. Para tayong ingatan. Tayo nagbibigay, I will rebuke the devourer for your sake. So ito yung sabi niya sa atin. Sabi niya sa Malachi 3 verse 11, I will prevent peace from
devouring your crops. So, ibig sabihin, pipigilan ko ang lumalamon ng mga piste sa iyong pananim. At ang mga ubas sa iyong mga bukid ay hindi malalagak ng kanilang bunga bago pa ito mahinog, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, ito yung sinasabi, ito yung, this verse follows God promise and emphasizes commitment to protect and preserve God with faithful giving. He not only pour out provision but also guard the fruit, favor over what we have been entrusted with. So, ibig sabihin, ito ay sumusunod sa pangako ng kapag pinaparangalan natin ang Diyos ng tapat na pagbibigay. Hindi lamang siya nagbubuhos ng probisyon, kundi binabantayan din niya ang mga bunga ng ating pagpapagal. So, ibig sabihin, hindi tayo mawawalan. Hindi tayo hindi masisira ang ating mga pananim. Ibig sabihin, hindi maapektuhan yung ating mga trabaho, mga negosyo, hindi maapektuhan dahil ito'y nagpapaalala sa atin ng pagpapalala, nagpapaanyaya hindi lamang kasaganaan, kundi pati na rin sa banal na proteksyon at pabor ng Diyos sa kung ano ang pinagkakatiwala niya sa atin. God promises protection, provision, and abundance when we tithe. So, ito yung katotohanan. Kapag tayo nagbibigay, ito yung pinoproteksyonan niya ang lahat ng mayroon sa atin. Mayroon tayong mga hanap buhay, negosyo. Mayroon tayong mga hanap buhay, negosyo. Mayroon tayong kakasakit, hindi maaabuhan ng mga peste, yung mga misira. Tayo maapektuhan. Tulad ngayon, maraming naapektuhan sa lindol. So, hindi tayo apekte sa mga ganon dahil pinupwede tayo. So, ito yung guard, shield our resources, work and family. So, pinoproteksyonan ng Diyos ang buhay, mga pagkukunan, trabaho, negosyo, at maging sa pamilya natin, pinoproteksyonan ng Panginoon. So, yan ang katotohanan. Dahil sa pagsunod natin, the enemy cannot consume what is placed under God's covering. So, hindi niya uubusin. Hindi kayang ubusin ng kaaway ang inilagay ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil tayo tinatakpan ng Diyos dahil sa pagsunod natin. Obedience and giving not only multiplies what you sow, it also protects what you already have. So yan ang katotohanan kung ano ang meron sa atin, iingatan ng Panginoon. Because God guard your family, your work, and your resources from distraction. So hindi niya pahihintulutan na wasakin ang iyong pamilya, wasakin ang iyong trabaho, wasakin ang iyong negosyo. Hindi niya pahihintulutan. Hindi niya papayagan dahil sa ating tapat na pagiging masunurin, mapagbigay. So yan ang katotohanan na salita ng Panginoon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sinasabi, tulad na lamang sa halimbawa ni Cornelius. So mababasa natin yan sa Acts chapter 10 verse 1 to 4. So, sinasabi dito, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, the centurion of the band called the Italian band. So, ito yung Cornelius was Gentile centurion. So, ito yung sinasabi si Cornelio ay hintil na centurion. Ngunit siya ay may takot sa Diyos, pinamumunuan ng kanyang sambahayan at sa pananampalataya nagbigay siya ng bukas palad at patuloy na nanalangin. Sa verse 2, isang taong madasalin at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan at nagbibigay ng maraming limos sa mga tao at nanalangin sa Diyos palagi. So ito yung ang kanyang debosyon ay nakakuha ng atensyon ng langit. Ang kanyang mga panalangin at pagbibigay ay naging isang paalala sa harapan ng Diyos. Sa verse 3, ito yung sinasabi sa verse 3. Maliwanag na nakita niya ang isang pangitain na may oras na ikasyam ng araw ng isang anghel ng Diyos na pumapasok sa kanya at sinabi sa kanya, Cornelio. So ito yung sinasabi na ipinakita nito
na tumutugon ang Diyos sa isang taimtim na pusong pananampalataya, pagbubukas palad at panalangin anuman ang pinagmumulan. So kaya verse 4, at nang siya'y tumingin sa kanya, ay natakot at sinabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang iyong mga panalangin at ang iyong mga paglilimos ay umahon na bilang naalala sa harapan ng Panginoon. So ito yung pananampalataya ni Cornelio ay naging handa ng daan para dumating si Apostol Pedro at ipangaral ang Panginoong Kristo na nagbukas ng Ebanghelyo sa mga hintil. So naligtas si Cornelio kahit siya hintil. So kaya ito yung katotohanan na God giving secures protection. Nagbibigay siya ng protection sa atin kapag tayo sumusunod sa pagbibigay. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pang-apat, giving brings long life and healing. So ang pagbibigay ay nagdudulot ng mahabang buhay at pagpapagaling. Honoring God with your wealth, leads to healing and strength. So kaya kapag tayo ay nagbibigay, ito yung sinasabi sa Proverbs 3 verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord. True wisdom is not trusting in our own understanding, but in reverence for God. Be wise. Be not wise in thine own eyes, warn against pride and self-resilience. So, ibig sabihin, huwag kang maging pantas sa iyong sariling mga mata ay nagbabalalaban sa pagmamataas at pag-asa lamang sa sarili. Di ba yung iba, umaasa lang sila sa sarili nilang lakas, ay hindi ko na kailangan ng Diyos dahil ako naman ay hindi naman ako gumagawa ng masama, pero hindi naman sila nagsisimba. So, ang requirements sa Panginoon, kailangan nating sumunod. Sabi ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang pagtitipon, pero hindi sila nagsisimba. So, ito yung sinasabi. Sabi ng Panginoon, sabi niya rito, ang landas ng karunungan ay minamarkahan ng pagkatakot sa Panginoon at paggalang at pagsunod sa Kanya at pagtalikod sa kasamaan. So, ito yung sinasabi na ang pagpapala ay dumalandali lamang sa pagtitiwala ng Diyos, hindi sa ating sarili. So, kailangan huwag tayong umasa sa sarili. Dahil yung iba, wala silang panahon sa salita ng Diyos dahil umasa na lamang sa kanilang sarili. Alam ko na yung salita ng Diyos, pero hindi naman nila kayang gawin. So, kaya sinasabi sa verse 8, it shall be held to thy navel and marrow to thy bones. So, ibig sabihin, God, wisdom, and obedience bring life, health, and strength. So, in Proverbs 9, honor the Lord with thy substance and with thy first fruits. So, nasabi na ito kanina. So, kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. So, ano pa ang tinuturo sa atin? Tulad ni Abraham. Si Abraham, sumunod, God obeyed in tithing and giving, live in abundance and long life. So dahil sa pagsunod ni Abraham, siya ay punong-puno siya ng biyaya, masagana at mahabang buhay. In Genesis 14 verse 20, and bless the Most High God which hath delivered thine enemies into thy hands, and He gave him tithes in all. So, ibig sabihin, pinuri ni Abraham ang kataas-taasan dahil siya ang lahat ng kanyang kaaway ibinigay sa kanyang mga kamay. So, at ibinigay niya ang ika-10 bahagi ng lahat ng ika-10 bahagi ibinigay ni Abraham. Dahil Abraham recognized that victory come from God, not his own strength. So, dahil dito si Abraham ay nagbigay ng buong-buo ng ika-10 bahagi. Dahil dito siya ay nagtinghihad din. So, ibinigay niya ang lahat ng mayroon sa kanya dahil pinarangalan niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ika-10 bahagi. This show that tithing is an act of worship and gratitude. So, ang pagbibigay, acknowledge God as the source, both victory and provision. So, ito'y nagpapaalala kay Abraham na ito'y isang gawa ng pagsamba at pasasalamat
na kinikilala ng Diyos, kinikilala na ang Diyos ang kanya, kinikilala ang Diyos bilang pinagmumulan ng kanyang tagumpay at probisyon. So kaya sinasabi pa ito, dahil dito, Genesis 25 verse 7, and these are the days of the years of Abraham's life, which had lived, and 115 years. Ibig sabihin, siya ay nabuhay siya ng 175 years. Isang patotoo ng pagpapala ng Diyos ng tipan ng mahabang buhay. Kaya nga, giving brings long life and healing. So kaya ito yung sinasabi in verse 8, and then Abraham gave up the ghost and died in a good old age and old man and full of years and was gathered to his people. So ibig sabihin, he died in good old age. So ibig satisfied and fulfilled. So ibig sabihin, namatay si Abraham, magandang katandaan, siya'y masiyahin. So, hindi pinutol o ang kahinaan. So, hindi man lamang siya naging mahina. Kahit 175 na siya, siya ay punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng kasiyahan. So, dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, sa pagsunod niya. So, ito yung sinasabi na ito ay ang kanyang natipon ng kanyang mga tao ay nagpakita na siya ay kaisa na mga nauna sa kanya, isang larawan ng walang hanggang kapahingahan at pag-asa lamang niya sa Panginoon. So yan ang katotohanan. What blessing follows obedience and giving. So tulad ni Abraham, siya ay nagbigay. So giving bring long life and healing. So ibig sabihin, siya ay mahabang buhay na punong-puno na malusog at punong-puno ng kasiyahan ng kanyang buhay. Full of kagandahan, isang matanda, puspos, ibig sabihin punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng kalusugan ang kanyang pamumuhay bilang mahabang buhay. So yan ang sinasabi. Ano pa ang tinuturo sa atin? Panglas, ito yung giving bless every area of your life. So kapag tayo nagbibigay, pinagpapala niya bawat lugar ng ating buhay. Lahat ng lugar, maging sa spiritual. Spiritual, grows our faith and dependence on God. Giving builds dependence on God promises. So ito yung katotohanan. Dahil faith grows stronger when we experience God's faithfulness in return. 7. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, and not grudgingly or necessity, for God love a cheerful giver. So ibig sabihin, hindi dapat tayo napipilitan. Yung iba nga, nagbibigay nga ng ika-10 bahagi, pero paano napipilitan? So kailangan ibigay natin na hindi tayo napipilitan. So kung gusto natin na okay lang naman gawing 20%. So basta yung tithes ay 10% at ang offering tulad ng ginagawa ko, kung ano yung offering, kung ano yung tithes, yun din yung offering ko. So yun yung ginagawa dahil ang 10% yun talaga yung para sa Panginoon. Kung gusto natin na tayo nagtatanim, na lahat ng gagawin natin ay answered prayer, yun yung offering. So kaya nga tayo nagtatanim sa offering. Yung tithes talagang normal na ibibigay natin yan. Answered prayer, kailangan natin mag-offer sa Kanya. So kaya nga dito sinasabi na nais ng Diyos na ang masayang pagbibigay ay hindi sa pilitan o nag-aatubili ng mga handog. So kaya nga yung handog natin, yan yung offering. In verse 8, 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound every good works. So ibig sabihin, when you give in faith and love,
God responds with overflowing grace, providing all your need so that you can continue to do good work. When we give, we are not just release money. We're strengthening our faith, proving that our dependence is on God, not on our will. Its gift is spiritual exercise that God trusts maturity and intimacy with God. So kapag tayo nagbibigay, hindi lang tayo naglalabas ng pera. Pinapatibay natin ang ating pananampalataya na nagpapatunay na ang ating pag-asa ay sa Diyos lamang. Hindi sa kayamanan, hindi sa ari-arian, hindi sa trabaho, hindi sa negosyo. So ang bawat regalo ay isang spiritual na ito yung nagpapalago ng tiwala, kapanahunan at lapit sa Diyos. So kaya nga iyon yung spiritual na pagbibigay na dapat lahat, every area of our life tayo ay puspos tayo na spiritual na pagpapala. So ano pa ang tinuturo sa atin? Maging sa financial. Open the way for provision and multiplication. Seed, time, and harvest principles. So ibig sabihin, God provides seed for the sower and multiply what is given. So ibig sabihin, ito yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this is I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ibig sabihin, depende sa ating pagtatanim. So ibig sabihin, giving is like sowing seed. The measure of your sowing affect the measure of your reaping. So ibig sabihin, ang pagbibigay ay parang paghahasik ng binhi. Ang sukat ng iyong paghahasik ay nakaka-apekto sa pagsukat ng iyong pag-aani. So kung maliit lang ang iyong hinahasik, maliit lang din yung iyong aanihin. So kaya nga ang pagbibigay ay pagtatanim ng binhi ng pagbabalik ng maraming ani. So kaya nga, ito yung sinasabi na ang pagbibigay, giving is not losing. So ang pagbibigay ay hindi nawawala. Ito ay nag-aasik, vision, at pagpaparami ng Diyos. Inilalagay ng tagapagbigay ang kanilang sarili sa ilalim ng pagpapala ng tipan ng Diyos, kung saan ang kakulangan ay napapalitan ng pag-uumapaw, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala dahil sa pagbibigay. So yan ang katotohanan na every area of our life, tayo ay mapagpala. So, maging sa emotional bring joy, commitment, and freedom from greed. Emotional, ito'y nagdudulot sa atin ng kasiyahan, kalayaan mula sa kasakiman, kagalakan. So, kaya nga commitment in God's provision. So, sinasabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness with commitment is great gain. So, true wealth is not measured in money or position, but in godly living combined with commitment. So, ito yung tunay na kayamanan na hindi nasusukat pa sa pera o ari-arian, kundi sa makadiyos sa pamumuhay kasama ng kasiyahan. Commitment means resting in God's provision, free from greed and anxiety. So, ang pagiging kontento ay nangangahulugan ng pagiging magpahinga. Nagpapahinga tayo sa paglalaan ng Diyos, malaya sa kasakiman at pagkabalisa. So, hindi tayo napabalisa. So, yan ang katotohanan. This verse reminds us that greatest riches comes from the heart satisfied in our Lord Jesus Christ, not in chasing after worldly gain. So, hindi tayo mahabol sa makamundong pakinabang. Bilang mga mananampalataya, ito yung pinakadakilang kayamanan na nagmumula sa isang pusong masiyahin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoon Kristo. When we give, we learn to be content with what God and kapag nagbibigay tayo, natututo tayo
tayong makontento sa kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin. Nagpapahinga tayo sa kanyang kasapatan, sa halip na humahabol tayo ng higit pa. So ito yung sinasabi, giving doesn't only bless us spiritually and financially. It also heals the heart. It fills us with joy, brings lasting contentment, and free us from the chains of greed and comparison. So hindi tayo naghahambing sa iba. So dahil tayo kontento na sa kasiyahan na dinudulot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin na sa kasiyahan na dinudulot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin na ang tinuturo sa atin. So ito yung na sinasabi ko sa kalusugan, lakas at mahabang buhay na pinangako ng kalusugan at pagpapagaling sa pagbibigay. Kaya sinasabi niya rito sa Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper, however refreshed, others will be refreshed. So ibig sabihin, giving refresh not only the soul but also the body, restoring strength and vitality. So dahil ito yung sinasabi na ang pagbibigay ay nagpapaginhawa, hindi lamang sa kaluluwa, kundi pati na rin sa ating katawan, na nagpapanumbalik ng lakas at sigla. So kaya nga ano pa ang tinuturo sa atin? Giving, bless every area of your life. So ito yung sinasabi na, binibigyan tayo ng lakas para sa paglalakbay. So, giving, bless every area of life, sa lahat ng ating paglalakbay, binibigyan tayo ng lakas. Ano yung lakas na binibigay ng Diyos sa atin? Ang lalabas ng kaluluwa sa gutom at bubusugin mo ang nagdadalamhating kaluluwa at magkagayoy sisikat ang iyong liwanag sa dilim. Dalamhating kaluluwa at magkagayoy sisikat ang iyong liwanag sa dilim. At ang iyong kadiliman ay magiging gaya ng thank you na. God has blessing to those who are care for the poor and needy. So, ibig sabihin, nangako ang Diyos ng pagpapala sa mga nagmamalasakit sa mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos pero nakakaranas pa rin ng kahirapan at pangangailangan. Kaya sinasabi niya rito, kapag nagbibigay tayo, naglilingkod tayo sa iba, ang ating sariling buhay ay napupuno ng liwanag. Dito sa verse 11, and the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought. So, ibig sabihin, ito yung pagpapatubay na at patatabain ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang natubigan na halaman na parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi nagkulang. The Lord Himself will be your guide and sustainer, even in dry, difficult times. So, ibig sabihin, ang Panginoon mismo ang nagiging gabay. Siya mismo ang taga-suporta. Kahit na ang tao ay nakakaranas ng kahirapan, pagtuyot, nadadry, o mahirap na mga panahon, ang Diyos mismo ang nagbibigay, nagsusustain sa bawat isa sa atin kapag tayo ay sumusunod sa kanyang salita. Ito ay isang nadiligan na hearted na nagpapakita ng isang buhay na patuloy na sariwa at mabunga dahil ito ay nakaugat sa presensya lamang ng Diyos. Kaya God gives physical strength and renewal to those who serve others through giving. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay ng physical na lakas at nagpapanibago naman sa mga naglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay. So kapag tayo nagbigay, ibig sabihin naglilingkod tayo
Ito yung sinasabi na tayo pinagpapala, long life, and a blessing of obedience. So, in every area of our life, tayo pagpapalain. Dahil sinasabi niya, sa banal na kasulatan in Deuteronomy 5 verse 13, sabi niya rito, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days. So, ibig sabihin, life-giving and obedience to God's command contribute to long life under His blessing. So, ang buhay ng pagbibigay at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nakakatulong na sa mahabang buhay sa ilalim ng kanyang mga pagpapala. So, yan ang katotohanan ng magandang balita, kaya mahalaga na tayo sumusunod. What blessing follows obedience and giving. Kailangan nating sumunod sa kanyang salita dahil sinasabi pa nga niya, joyful heart, health, body. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi sa Proverbs 17 verse 22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, ibig sabihin, generosity produces joy and bring joy, healing, and vitality to the body. So, yung pagbubukas, palad, ay nagbubunga ng kagalakan, at ang kagalakan ay nagdudulot ng kagalingan at sigla sa katawan. So, yan ang katotohanan ng magandang balita. Kaya nga mahalaga. To receive. So kaya nga kapag tayo nagbibigay, giving in faith not only meets needs but also position us for God's provision, protection, and multiplication. Kaya nga pagbibigay, ang pagsunod sa pagbibigay ay hindi kailangang masasayang. Hindi masasayang yung pagbibigay ng bawat mananampalataya. Laging itong nagdudulot ng pagpapala. So nangako ang wala ng sapat na kalalagyan ng pagpapala bubuhos sa atin. Kaya nga ang pagbibigay ng may pananampalataya ay hindi lamang nakakatugon sa mga pangangailangan, kundi naglalagay din sa atin para sa paglalaan, proteksyon at pagpaparami ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga the blessing that follows obedience and giving is more than financial. It touches every area of our life. It brings spiritual growth, peace of mind, joy in our heart, health in the body, and favor that can be measured. When we give, we unlock the flows of God's abundance. So yan ang katotohanan dahil ang pagpapalang kasunod ng pagsunod sa pagbibigay ay higit sa pananalapi na ating ito sa bawat bahagi ng ating buhay na nagdudulot na ito ng espiritual na paglago, kapayapaan ng isip, kagalakan ng puso, kalusugan ng ating katawan, at pabor na hindi masukat. Kapag nagbibigay tayo, binubuksan natin ang daloy ng kasaganaan ng Diyos para sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Kaya nga, the blessing that follows obedience and giving is not financial. It is overflow, protection, and divine favor. So yan ang katotohanan na dapat tayong magtiwala. Trust God with your resources. Obey His command to give. Watch Him for blessings we cannot contain. Obedience and giving is the path to total blessing. God's favor to open doors. So, kailangan natin sumunod. So, yan yung sinasabi. Dahil provision that overflows, protection from loss and harm. So, ito yung dapat nating tandaan kapag tayo nagbibigay, healing, and long life na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At, wholeness you don't just release your money, you release God's blessing over your whole life.
So kaya kapag tayo sumusunod ka sa pagbibigay, hindi mo lang inilalabas ang iyong pera. Inilalabas mo ang pagpapala ng Diyos sa buong buhay mo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kaya nga palakpakan po natin ang Panginoon. So tayong buhay tumayo. So yan ang magandang mensahe na pinayag sa bawat isa sa atin.